imitating Christ's mission to the unclean. Mark chapter 5. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often found bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Ang ating pong mensahe is about Christ going to the unclean. So ating pong nakita, mga kapatid, ating Panginoon ay nagta-travel. Sa kanyang panahon, during his personal earthly ministry, siya ay hindi tumitigil sa isang lugar lang at naghihintay kung anong mangyari o sinong pumupunta sa kanyang bahay. Hindi siya naghihintay ng mga gustong maligtas. Siya ay umiikot. At ang isa sa mga pinuntahan niya, at makikita natin ang mga pinupuntahan niya ay kakaiba. Hindi siya namimili. Makikita natin sa Mark 5:1, and they came over, the Lord and the disciples came over unto the other side of the sea, and that is the Sea of Galilee. Sila ay nagta-travel from one side of the Galilee to the other side of Galilee. But this time, into the country of the Gadarenes. Sabi nung iba, ito daw sigurong Gadarenes galing sa salitang God. God is, G-A-D, is one of the tribes of the 12 tribes of Israel. So nagbabago yung border niyan. Former times, God was going even to the extent of the Sea of Galilee, pero dumating ang panahon na lumayo na siya sa Sea of Galilee, at ang natira na lang yung kanyang pangalan na Gadara. Gadara, sometimes mentioned in the Bible as Gergesenes. Gadara, Gergesenes, and eto ngayon. Ang tawag sa mga nakatira sa Gadara ay Gadarenes. The country of the Gadarenes. Yan yung Gadara. So it is a place where the Gentiles are the majority. And the Jews would not want to live where the Gentiles are the majority. Kagaya rin natin mga Pilipino, we want to live where doon ay maraming kabayan. Kung andun tayo sa Riyadh, ang gusto natin sana, alam niyo ginagawa ng mga Pilipino ron, inuupahan nila yung buong bilya. Kung yun ay 20 building na 20 ang mga flat or yung mga apartments, gusto nila punuin ng puro Pilipino yun. Kasi mahirap tumira sa may Arabo, may Egyptian, may India, iba-ibang lahi. At mas maganda, puro Pilipino. So, ganon din naman sa isang town, na isang lugar na halimbawa dito sa atin, yung mga taga Cavite ay gusto natin, mga Caviteño. At pagka pumapasok na yung mga Ilonggo, doon sa amin sa Tansa, nagkaroon dati, puro kami pare-pareho ng punto doon. Mamaya, meron ng mga tumitira na taga Ilonggo. Mga taga Bisaya. Ba't iba tono nito? So, yun, kakaiba, no? And that is, siyempre, iba ang pagkain niyan, iba ang ugali niyan, iba ang lifestyle. Kaya ganun din naman sa mga Jew. They would rather not go
to the country of the Gadarenes. Pero ang Panginoon ay iba. Kung saan doon mayroong hindi pinupuntahan ng mga Jew, magtataka sila, pumupunta siya. He is somebody who does not say, ayoko dyan kasi hindi, hindi yan kalahi, hindi yan kaugali, iba ang amoy dyan. No? Kaya yan ay lugar na kung saan madumi ang mga tao. Okay. So, pag ini-imitate natin ang Panginoon, isa yan sa mga mapapansin natin na hindi siya madiriin sa mga tao. Kahit may ketong, kahit mayroong mga makasalanan na nagtitipon, pinupuntahan niya. Hindi siya yung masyadong paalta sosyedad. Meron ba sa ating ganon? Sana wala, no? Na ang pupuntahan mo lang na lugar ay yung marangyang lugar na merong maraming magaganda ang bihis. At ayaw mo yung makasama yung mga may amoy, ayaw mong makasama yung hindi maayos ang damit. Dito, welcome dito kahit na sino. No? Hindi ito place ng mga elitista lang. Minsan may in-invite tayo, ay, nakakahiya naman sa inyo, puro maayos kayo. Pwede. No? Pwede. Pero mag-ayos tayo, okay yon. Tama yon. Pero kung merong pupunta, ay hindi dapat siya mahiya porket iba ang kanyang bihis, iba ang kanyang itsura, at iba ang kanyang pananalita. So welcome po yan dito. So ang Panginoon, even nakita natin sa John chapter 4, pumunta siya doon sa Samaria. Samaria. Bakit kakaiba ang Samaria nung pumunta siya ron? Nung kinausap niya yung woman of the well, ang sabi noong Samaritan woman, then saith the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Kita na alam nung babae, at alam din naman ng Panginoon, na hindi ugali ng mga Jew na dumaan doon sa lugar na yon, doon sa kalsada na yon. At ang sabi nila, ayon sa mga iba nang narinig kong preaching about John chapter 4, umiikot pa yung mga Jew. Merong direct lugar na lugar, direct na kalsada, papunta doon sa kabilang ibayo. Pero ang gagawin ng mga Jew, iikot sila. Dahil ayaw nila dumaan doon sa lugar ng mga Samaritana or Samaritano. Ganon ang ugali ng mga Jew, mga racist din sila. No? So, alam dito ng babae, kaya nagtaka siya. Bakit? Ba't mo kinakausap? Di ba wala tayong kapalagayan ng loob? Di ba wala tayong communication dapat? Kasi alam mo naman, sa bihis ko pa lang, Samaritana ako. Sa bihis mo, ikaw, isang Jew. So, di ba hindi tayo nag-uusap? Bakit nag-uusap ka? Ba't humihingi ka sa akin ng tubig? Ayun. So, yun ang pinagtataka. At yun ang kasi ang tinatawag natin na kalakaran. So, ganun din sa Gadara. Ang kalakaran doon, hindi iyon lugar ng mga Jew. Iniiwasan yun dahil doon ay madumi. At isa sa mga karumihan doon ay yung malalaman natin nga mamaya na nag-aalaga sila ng mga baboy. Alam naman natin na iniiwasan nila that is an unclean animal.
At kahit naman mga Pilipino kumakain ng baboy, pero ayaw nila sa lugar na nag-aalaga ng baboy. Gusto niyo ba ang kapitbahay niyo nag-aalaga ng baboy? Ayaw niyo rin, di ba? Pero gusto niyo kainin pag lechon na siya. Oo, yun. Tapos na ang pagiging baboy niya. Pwede ka nang tumira malapit sa lechonan. Pero yung hindi pa siya lechon, ay, ayoko dyan. Irereklamo mo yan sa barangay. No? Lalo na ito, 2,000 baboy ang inaalagaan. Ay yung nga lang 3 or 4 ang hirap ng matulog katabi ng babuyan. Lalo na nung unang panahon na wala pang mga batas tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Kaya kaning baboy, at maingayan ng mga baboy, at mabaho ng mga baboy, at yung dumi ng mga baboy. Alam niyo kung saan pumupunta yung dumi ng mga baboy during that time? Pag tinignan mo yung mapa, yung Gadara at saka yung Jordan River, magkatabi. Kaya, sinasabi nila na ang Jordan River madumi. Doon nagbabaptize si John the Baptist. Kung saan doon pumupunta yung mga dumi ng baboy, tapos nalilinis na yun ng ilog ng Jordan. Lahat ng mga, kung ano-anong mga iba-ibang lugar. Upper, kasi yung Gadara doon sa upper. Malapit sa Jerusalem, pababa yon, downstream. So, makikita mo siguro, no? Sabi nung iba, Pastor, pwede ba sa swimming pool ako i-baptize? Kasi ayoko sa tansa kasi madumi. Minsan kasi, malinis dati yung amin yung aming beach doon, dinadayo yun eh. Ngayon kung ano na ng mga nakalutang doon. So, pero doon binaptize si Stephen. Sino pa binaptize doon? Si Robert? Si Jerome? Kita nyo? Sister Merlina? Yan yung mga tao na hindi namimili ng lugar kagaya ng Panginoon. Di ba? Ang Panginoon hindi namimili ng lugar. Hindi siya madiriin. No? So, hanggang doon na lang sasabihin ko tungkol dyan, sa lugar na yan. Tayo po ay dapat maging kagaya ng Panginoon with His missionary spirit, that He goes around and He would not be saying, ayoko dyan pumunta kasi hindi yan para sa akin. Minsan, tayo ay namimili ng ministry, yung pinaka-lucrative, pinaka-maganda, pinaka-prestigious. Natural lang sa tao na ayaw mo ng discomfort. Pero ang tunay na ministry, yung kagaya ng ministry ng Panginoon, na walang sinisino, walang iniisip na mahirap yan. Dito na lang ako sa medyo di-aircon na ministry. Yan. Or yung ministry na merong naghahatid sundo, ministry na magaan-gaan. Yan. So, praise God, ano? Merong mga nasa cleaning ministry dito. Hindi sila na iinis na bakit members ang naglilinis ng CR at naglilinis dito. They come willingly and they do it with joy. See? So, yung mga members dito ay kahit na may-ari ng mga malalaking establishmento, naglilinis. Hindi namimili ng ministry. So, praise God for those who come in the cleaning ministry. But missionaries have always wanted to imitate the Lord Jesus Christ. Merong mga gumagaya kay Paul at gumagaya sa Panginoon. Kaya, kahit sila ay nasa magandang lugar na, mayayaman sa Britain,
ay pumunta sila sa Africa. Isipin nyo, during the time of the 18th, 17th, and 18th and 19th century, Africa is called the Dark Continent. Africa is known for cannibalism. Africa is known for malaria. There have been missionaries who went there, and after 1 month, they go home in a coffin. And yet still, Baptist missionaries went to Africa for the sake of souls, in imitation of the Lord Jesus Christ. Merong mga istorya na kapag pupunta ka sa Africa, ang kanilang ginagamit na empake ay hindi maleta. Ang ginagamit nilang pang-empake ng kanilang mga damit ay coffin. Isang kahon na kasya ang kanilang katawan. Upang pag tamaan sila ng sakit or namatay sila, doon na sila ilalagay. Tapos iuwi. You come to Africa to be a missionary and you know, it could be the end of your life. And yet they went. Meron kaya tayong ganun? Meron kaya tayong pag-iisip na ako din? Ako din. Pwede ko yan. Pero hindi pwede subok lang yan eh. Diba? Hindi pwedeng, sige, try ko. Dahil alam natin na it could be yung pagbabay mo doon sa pamilya mo, yun na yung huli. Pag uwi mo, nakabangkay ka na. So, ganun po katindi ang mga conviction ng mga Baptist noon. Very rare na ngayon yan na merong ganyang klaseng missionary spirit. Alam mo, sa ngayon, nung nagpunta ako sa Riyadh, merong isang conference doon ng mga, meron silang missionary, mission to Africa, mission to Pakistan, mission. Pinagmamalaki ng mga born again doon, mga Pentecostal. Na, nagpunta na kami doon eh. Pero ang ginagawa lang nila, ginagastusan nila, para mag-try out. Pupunta lang doon, mga 1 week, 2 weeks, parang tourist. Parang curious lang. O ano ba ginagawa ng mga born again dito? Paano ba? Kamusta ba? Tapos uwi na sila ulit. Ganun lang. At dito, meron din ganon. Meron tayong alam dito na mga nagmi-mission trip. Pupunta sa India, pupunta sa Bangladesh, pupunta sa iba-ibang lugar, sa Vietnam, tapos uwi. Tapos ikikwento sa pulpit, nung pumunta ako sa Vietnam, nung pumunta ako sa Bangladesh. Kaso 1 linggo ka lang dun eh. So that is not really a mission or a missionary journey. Si Paul, pag pumupunta sa isang lugar, 3 taon. No? Tinuturuan niya yung mga tao, nabubuhay siya kasama yung mga tao. Pag walang supply, walang support, kumikita siya ng pera niya para hindi ma-burden yung church. Ganun, yun ang tunay na missionary. Kinakain niya yung pagkain ng mga tao. Merong mga nagsabi sa akin, no, yung Pilipino na first time niyang pumunta ng Cambodia, nung mga, I think, 30 years na siyang missionary. Narinig ko yun, natawa kami kasi nung pumunta siyang Cambodia, so to win the people, ay punta siya sa mga yung mga town na mga remote village. Tapos ay because of their hospitality ay ino-offeran siya ng tubig. So, ino-offeran siya ng tubig, sinalok yung tubig.
doon sa tapayan. Walang gripo eh. Diba? Dito nga, meron pa rin ganyan lugar eh. Tapos, binigay sa kanya yung baso. Yung binigay sa kanya yung baso na may tubig, kitang-kita niya na may mga marka pa ng mga iba-ibang labi. Kaya mo ba uminom ng gano'n? No. Binigay sa kanya. So, syempre, pag Pilipino ka, hindi ka sanay sa gano'n, sanay ka sa baso na hugasan mo muna, lalagyan mo muna ng dishwashing liquid, babanlawan mo, tsaka kayo inom. Pero yun sa kanya, sinalok na ganon, binigay. Hindi mo alam kung ano yung laman ng tubig na yun. Kung ano-ano mga dumapo doon sa tubig na yun. At tapos may mga labi. So, pag nirefuse mo yun, tapos na missionary journey mo. Kaya iminom siya. Hanggang ngayon, buhay pa naman. But that is what it takes. No? That is what it takes. Na kakayanin mo. If you want. Ang ginawa ng Panginoon ay pumunta siya sa lugar ng Gadarenes. At sa pagpunta niya roon, ang sumalubong sa kanya ay hindi maganda. Verse 2 says, "And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs." Di amoy punerarya, amoy ito, amoy patay, amoy lugar ng mga patay. No? Tombs. A man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. Nakatira siya doon sa sementeryo. At judging from the way noon, ngayon malilinis na mga sementeryo. Imagine 2,000 years ago, sa isang lugar ng mga Gentiles na sanay sa madumi, sanay na nagkalat ang dugo, sanay sa mga baboy. Tapos, yung kanilang sementeryo, doon nililibing yung mga patay ng mga Gentiles. It's ceremonially unclean. Para sa isang Hudyo, you don't go near to a cadaver because you become unclean. No? So that is a rule of Moses. Kapag ka humawa ka, 7 days, unclean ka. Pag humipo ka sa patay. So imagine, itong tao na to sumalubong sa Panginoon na doon nakatira sa sementeryo. Pagkatapos, halatang-halata na meron siyang unclean spirit. Hindi lang siya merong unclean body, unclean smell, unclean appearance, meron pa siyang unclean spirit. Bakit? No man could bind him not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Nakakita na ba tayong ganon? Yung ang lakas-lakas talaga. No? Matindi yun. Sipin mo, nakakadena. Ang kadena, uso na nun. Iron Age. Bakal na ang ginagamit. Pag sinabing chain, bakal na yun. That is the Iron Age. Pero bukod pa doon, meron pang fetters. Yung parang plant na malalaki. Parang rope. No? So hindi, walang makapigil. Walang tali-tali sa kanya. So talagang supernatural ang kanyang possession. Ang unclean spirit sa kanya, totoo. Alam niyo po, mga kapatid, not all na nagsasabi na na siya ay possessed o nakakita natin sa TV na mukhang possessed, na pinapalayas, not all of them are true. Some of them are just hallucination. That's one. Illusion.
hypnosis, drama, psychosis. Okay? Pero meron totoo. Ngayon, paano malalaman yung totoo sa hindi? Ayan. Pagka yan, pinipigilan mo, 4 na tao, pagkatapos hindi kaya, yung isang payat na tao, hindi kaya ng 4, ibang klase yan. Meron nga ang sapi yan. At baka hindi ordinaryong demonyo yung nandiyo sa loob. Tsaka hindi ka basta-basta hawak dyan. Kasi baka lumipat sa'yo. Ingat tayo sa mga ganyan. Unless you are blessed with the cleansing of the land and you are a prayerful Christian, hindi ka basta-basta hahawak sa mga sa tao na may unclean spirit. Kasi pwede kang maapektuhan. If you are a Christian, he will not possess you, but pwede ka pa rin maapektuhan yan. Pwede ka pa rin itapon yan. Malakas Physically, malakas. No man can tame him. And always, night and day, he was in the mountains. Isipin yun, anong klaseng buhay yan, ano? Na nandun siya sa bundok, nakatira siya sa graves, sa tombs. Tapos wala siyang ginawa kundi umiyak. At hinihiwa niya yung sarili niya. Pag nakakita kayo ng naghihiwa, yan, may tama yan. Either psychosis or possession. Hinihiwa yung sarili niya with stones. Umiiyak, tapos ayaw sa tao. Doon siya sa tombs. So those are the marks of a person with an unclean spirit. And mind you, mga kapatid, a man with an unclean spirit is dirtier than a man with an unclean clothing. Sa harap ng Diyos, mas madumi ang isang tao na ang laman ng kanyang kaluluwa ay unclean spirit. Mas kadiri yan sa Diyos. Mas madumi yan kesa sa meron ka lang unclean clothing. Or maybe hindi ka naligo, or medyo bad breath ka. Yan, tolerable yan sa harap ng Diyos. Pero pag may unclean spirit ka, yan, dyan nadidiri ang Diyos. Hindi ko sinasabi na mag-bad breath tayo, okay lang, no? Or hindi madumi yung damit natin. Sinasabi ko lang, what is better? What is tolerable? Because, maayos mo naman yung katawan mo at saka yung damit mo Pwede mo naman palitan So, halimbawa dito, no? Merong umattend na hindi maganda yung damit. Talagang punit-punit na. Sasabihin ko lang kay Michael, hanapin mo yung size niyan at kung makasababa ng damit. Para pag uwi niya, bago na yung damit niya. Or at least, maganda. Maganda ang klase. At hindi yung punit-punit. So, yan po ang sitwasyon. Nung pumunta ang Panginoon sa Gadara, yan ang kanyang natagpuan. Yan ang unang sumalubong sa kanya. At para sa ating missionary journey, sa ating buhay, wag po nating iwasan ang mga madudumi ang damit. No? Baka pagka kayo nakakakita ng maduduming damit, itataas niyo yung windshield, yung ano nyo. Ay, ayan, may maduming damit, lalapit yan. Shhh! Baka humingi. No? Hindi kaya sa restaurant, sa Jollibee, sa Chowking, na kumakain ka ng maayos, biglang may kamay na gaganon. Diba? Anong gagawin mo? Ay, alis ka. Guard! Paalisin mo to, kadiri. Diba? So, anong maganda reaction ng isang Kristiyano kapag ka mayroong ganon? Isipin na rin natin.
para magaya natin ang ating Panginoon. Diba? Pag-aralan natin ang magandang reaksyon, hindi yung puro, alis ka dito, kumakain kami, may dala ka pang langaw. Diba? Of all the people in the world, SGBCI members should be hospitable. Dapat meron tayong espiritu na pag nakakita tayo ng kadiri, no? Ang Panginoon nga, hindi lang kadiri, pati yung espiritu niya kadiri, pero binangga niya. No? Of all the people in Cavite, tayo yung may kakayanan na maayos ang reaksyon. Tama? Maayos dapat ang reaksyon natin. Pag-aralan natin yan. Now, I will not give you a step 1, step 2, step 3. Because that will be according to your own conscience. That will be according to the leading of the Spirit in your situation in life. Kasi iba-iba rin. Pero maging handa tayo. Magkaroon tayo ng ibang klaseng reaksyon kaysa ron sa mga ang iniisip nila ay maayos ang damit ko, ikaw hindi maayos, huwag kang lumapit sa akin. Yun ang normal. So, ang ating Panginoon, nung lumapit yung person with an unclean spirit, hindi niya pinalayas. At hindi rin yung mga disciples naghadlang para hindi siya malapitan. And only a spirit-filled, spirit-led man can safely and successfully have such an encounter. Kailangan ay handa tayo because we are being led by the Spirit. And when we are successful in meeting such kind of a meet-up, na hindi tayo nadire, hindi tayo nagpalayas, that means there is a manifestation of the Holy Spirit sa buhay mo. Kasi nakaya mo yun. Na hindi ordinaryong ginagawa ng mga tao. Ang makakagawa lang niyan, yung spirit-filled, spirit-led. Ang Panginoong Jesucristo natin, lagi siyang spirit-filled sa lahat ng kilos niya. So, hindi naman tayo devil hunter. Isa pa yan. No? We do not live na porket ikaw ay spirit-filled, naghahunting ka ng mga unclean spirit para palayasin. No? Sasabihin mo, pambihira. Sige. Dalhin nyo rito ang mga inaalihan ng demonyo. Papalayasin ko lahat yan. I-advertise mo pa. Gusto nyo ba na yung mga may sakit na hindi nyo mapaliwanag? Dalhin nyo rito. At papalayasin ko yan in the name of Jesus. Hindi po tayo devil hunter. Ang Panginoon hindi naman devil hunter . Nung pumunta siya sa Gadara, alam niya yung mangyari. Pero ang intention niya is to preach the gospel, not to hunt devils. But it so happened na ang unang nag-encounter sa kanya ay isang tao with unclean spirits. And so, importante rin mga kapatid, that we cleanse ourselves. If that is the case with the Lord, unahin na natin yung paligid natin na linisin. Baka meron tayo diyang mga agimat. No? Yung mga Kabitenyo at Batanggenyo, ay mga ano yan alam natin na may mga gamit at may mga nakatabi. May mga sapi. Yung ating mga ninuno. No? Ewan ko yung iba. Pero alam ko sa amin, merong mga ganon. At kailangan nating hindi tatanggapin yan. Hindi sasamahan yan. Hindi
mag-itatago yan. No? Nung namatay yung aking nanay, lahat ng imahin sa bahay, tinapon ko na. Wala nang makakapigil. So, tanggal na lahat. No? Sabi ko pa nga, walang kakausap sa nanay ko, ha? Pag mong sasabihin, Nay, happy birthday, Nay. Alam niyo, May 7 yung nanay ko eh. Birthday niya. No? Happy birthday in heaven. May mga ganon. No? That's wrong. Don't talk to the dead. Because they're already there. And they are worshiping the Lord. Hindi na sila concerned sa buhay natin. Kung ano man yon, kung birthday, pwede nating alalahanin, hindi na masama. As a memorial. No? Pero huwag mo nang idama yung kaluluwa niya o yung spirito niya. Mamaya, may bumisita pa sa inyong familiar spirit. Kakakausap mo, nakipag-usap tuloy. Di may alaga ka na ngayon. Magkakaroon ka ng unclean spirit. Di ba? Isa pa nga yung uso ngayon. Yung 3D printing ng mga namatay na. Or kahit di papatay. Maganda, ginagawa regalo. Bibigay mo lang yung picture, gagawa sila ng 3D. So sa umpisa, wala na masama dun. No? Ang problema niyan, pag nawala na yan, tao na yan, or wala na talaga, tas parang gusto mong kausapin eh. Di ba? Tapos aalagaan mo, lalagyan mo kandila, lalagyan mo sampagita. Tendency na yan ng tao eh. Ilalagay mo sa isang lugar na papabanguhan mo na yan, dadamitan mo na yan. Susunod, ipoprosesyon mo na yan. Yan ang tendency ng tao eh. Bakit palagay nyo nagkaroon ng San Pedro? Mahal na mahal nila si Peter. Mahal nila si Mary. So nung namatay na yung mga yan, uso na nun yung mga estatwa. Panahon pa lang ng Panginoon, uso na yung mga eskultura eh. So, paggawa sila. Tapos, yun na. Tuloy-tuloy na yun. And that is true because if you will read the history of the Christian church, you will see that there are such things. Veneration of the sculptures, the images of the departed saints, which became a source of idolatry. So, ingatan natin, no? Ang mga figurin na nasa bahay natin. Baka meron kayo sa bahay ninyo na gumaganon. O sa kotse. Sino meron yan? Gumaganon. Yun pala, kumakaway daw yun sa pera. No? You see? Meron tayo minsan na hindi natin akalain. Ang kinakawayan pala nun, unclean spirit. Halika kayo dito, welcome kayo dito. Di ba? So, ingat kayo. Sa inyong mga pintuan, merong mga kulay pula na ganyan. Or yung mga maskara galing Africa, souvenir. Oh. So, ingat. Ay, alisin nyo yan sa inyong bahay dahil na-attract ang evil spirit dyan. Titirahan nila yan dahil lagi mo pinapansin, nililinis, inaayos, tinitingnan, at minsan habang tumitingin ka, sana itong araw na ito na ang aking swerte. Di ba? Lalagay mo yan sa pulseras, gagawin mong kwintas, pampaswerte, pampa-good vibes, pampayaman. Naalala ko yung aming altar, laging may palaspas. Pampalayas ng kidlat para hindi tamaan yung kidlat yung bahay namin. Yung iba, yung mga bata, yung mga baby, nilalagyan ng pulang sinulid para hindi mausog, hindi magkasakit. Iyon din eh. No?
So those are things which we don't know na yan pala ay pwedeng tahanan ng unclean spirits. Kaya mag-ingat tayo, kahit na yung tungkol sa sasabihin mo sa isang, liba, nasa forest ka, nag-camping ka, no? Tapos merong nakaganon, no? Tabi-tabi po. Pagka kinakausap mo yung mga yan, magmamanifest yan sa buhay mo. Yung ano ka lang, no? Tapos sasabihin sa atin na matatanda, kita mo yung si Tiago, dumaan sa Nuno, hindi nagtabi-tabi po, yun. Nagkaroon ng pako sa tiyan. Oh. Di ba? Kaya ikaw, tatakot ka na. Di, tabi-tabi po. Kahit pabiro, pero minsan, delikado yan mga kapatid. Yan ang pang-attract, pang-open sa spirit world. Kaya ikaw ay magiging papasukan yan or uumpisa yan na magpakita. Yung nagtatawas, yung nagkokonsulta sa albularyo or manghuhula, yung nagbabasa ng horoscope, nagagamit ng spirit of the glass, ang hilig-hilig mo sa horror films, yan po ay mga delikado. Kaya iwasan natin yan at linisin natin ang ating buhay at ang ating bahay. Those are the tombs in our lives. So that you can be bold and you can be clean and you can go forward being led by the Spirit like the Lord. Alam niyo nangyari dito sa man of Gadara. When he saw Jesus afar off, in verse 6, he ran and worshipped him. Can somebody possessed by the devil, the demons, worship Christ? Yes. Nag-bow down siya. So, ito ang lesson sa atin. Hindi lahat ng sumasamba sa Diyos ay para sa Diyos or tao ng Diyos. Minsan nadideceive tayo eh. Natutuwa tayo sa mga tao na sumasamba sa Diyos. Tumatawag kay Kristo. Oh, Jesus! Jesus! Pero, nakita natin, kahit possessed, pwedeng tumawag kay Jesus. Natutuwa ba ang Panginoon na tinatawag siya ng isang tao na possessed? Hindi. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus, tinatanggap ni Jesus. So, here, sumigaw yung man with an unclean spirit, with a loud voice, sabi niya, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God." Tinawag niya pa, sa ngalan ng Diyos. Nakikiusap ako sa iyo. Do not torment me. Isipin mo, di ba? Sa pangalan ng Diyos. Huwag mo akong palayasin, huwag mo akong parusahan. So, maayos din makipag-usap tong mga demonyo eh. Kaya mag-ingat din tayo mga kapatid. Do not be deceived. Na porket maayos magsalita, born again na. Maayos magsalita at tumatawag at sumasamba kay Kristo, pwede na, kapatid na sa Panginoon. This is an example. Ma-wake up tayo that even the devils believe and tremble. Bakit sinabi yan ng tao na may inaalihan ng demonyo? Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, come out. Unclean spirit, come out. Alis ka na. Nandito na ako sa harap mo, umalis ka na. Inutusan na siya. Kaya ang sabi niya, bakit naman?
Ang saya na namin dito eh. Huwag mo na kami paalisin dito. Huwag mo kami i-torment. Pakiusap lang sa ngalan ng Diyos. You see? Ito, nagbabaw na nga ako sa iyo. Huwag mo na kami parusahan. Huwag mo na kami paalisin. Eh wala. Sinabi na ng Panginoon. Ngayon, look at verse 9. Verse 9, tinanong, anong pangalan mo? So, hindi tayo, pagka nakakita tayo ng, sa Bible, usually, hindi kinakausap ang demonyo. Kumausap lang sa demonyo si Eva, di ba? Kinausap niya si Satan. Okay? Tapos, yung ibang mga disciples, pinalayas lang. Hindi na tinanong, ano pangalan mo? Pero this time, ito lang yung pagkakataon na tinanong pa ng Panginoon yung pangalan niya. So, unusual yon. Dahil, pag nakakita ka ng unclean spirit, di ka na makikipagkwentuhan. Oh, may possessed. Sige, debate tayo. No, hindi yun ang ugali ng isang filled with the Spirit. Sasabihin mo na, in the name of Jesus, go out. The Lord Jesus Christ is superior. And in His name, you should get out from that body. So ito, tinanong pa. Well, the Lord, maybe He did this to illustrate a point. Meron laging chance na magtuturo ang Panginoon eh. And this time, meron. Na, nung tinanong, ang sagot, legion. Because we are many. And He besought Him much that would not send them away out of the country. So, nalaman na ng Panginoon, legion. O, alam niya yung legion. Maraming demonyo sa loob ng katawan. Isipin mo, no? Ang spirit, kayang tumira, overlapping sa isang tao. Pwedeng 2 evil spirit, 3, hanggang, alam natin, kung ilan yung laman ng tao na yon, 2,000 spirit nando sa katawan. Sipin mo gaano karami yun. At bawat isang spirito mag-i-influence sa kanya para gumawa ng kalokohan. Kaya litong-lito yun. Ang daming voices na naririnig niya. Sipin mo? No? Tumakbo ka, tatakbo. Huminto ka, hinto. Maglaslas ka. Maglalaslas. Huwag kang maglaslas. 2,000 boses. Legion. Kaya, walang ginawa yun kundi umiyak. At sumigaw hanggang dumating na ang Panginoon. So that is the time that when he encountered Christ, nakiusap, huwag mo kaming palayasin. Because they know that wala silang choice pag pinalaya sila ng Panginoon because He is the Lord of heaven and earth. That was their final encounter with the Lord. And so, nakiusap na lang yung mga demonyo to go to the swine. Pwede po ba, lipat na lang kami doon. At sabi ng Panginoon, sige. Naglipatan sila. Ano kaya itsura nung tao habang umaalis yung mga demonyo sa kanya, no? 2,000 umaalis. Tapos, ano kaya itsura ng mga baboy habang nililipatan? Biglang nanlilisik yung mata ng mga baboy. Tapos, dahil nga yung mga baboy yan, kahit baboy, ayaw nila ng unclean spirit. So, they went to the sea. They went to the sea and they drowned. Conclusion, mga kapatid, in our task of imitating Christ's mission to the unclean, what we have learned is that we can intentionally go where Christ is not named, even if it is an unclean place.
Yan po ay yung talagang binigyan ka ng, hinipo ka ng Panginoon. Yan ang tunay na missionary spirit. Hindi yung papasyal ka lang. No? Gusto mo bang malaman kung binibigyan ka ng calling, ng burden? You will do it willingly, with joy, na pupunta ka sa isang lugar or sa isang sitwasyon na maaring hindi yun ang the best. Hindi yun ang kinalakihan mo. Hindi yun ang karir mo. Hindi yun ang lugar na gusto mong doon ka mag-ministry. Pero nagkakaroon ka ng burden. At nagkakaroon ka ng peace and contentment na doon pumunta. Doon mag-ministry. So, kung meron pong ganyan dito sa atin, at sana meron, ang mga ministry natin ngayon, mga comfortable na ministry, no? But, pag-pray natin na meron among us, at pag-pray natin yung ating sarili, laging iniisip natin sana may tawagin ng Panginoon. Sana sila tawagin ng Panginoon. Ayaw mo sabihin na, Lord, sabihin mo, here am I, Lord. Send him. Hindi. Sabi ni Isaiah, here am I, Lord. Send me. Kahit mahirap, kahit hindi masarap, kahit hindi yan ang aking the best na gusto, parang dyan mo ako tinatawag, I will go. I'll go where you want me to go. Very rare. Lalo na ngayon, pakaunti ng pakaunti ang mga ganyang klaseng tao. So, ganyan ang Panginoon. So why not? Nagayahin natin siya. Do not just go unclean spirit hunting, but if ever you encounter an unclean spirit, hindi ka rin matatakot because you know that your greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan yung Panginoon mo na nagsugo sa'yo na pumunta ka dyan. Kaya in the name of Jesus Christ who sent you, you do not fear sino man yung hahadlang sa'yo. Panginoon nagpadala sa akin dito, sino ka? Kahit yan ay territorial spirit, familiar spirit, unclean spirit, sino man yan, hindi kayang talunin yan, yung Panginoon nagpadala sa iyo doon. So, another point that we have discussed, alisin natin sa ating mga bahay, sa ating mga katawan, ang anumang unclean spirit or things that will attract unclean spirit. And lastly, encourage the unclean who is now clean to go out and do the same. Tayo po'y tumayo sa ating pagtatapos.